Isa ito sa classic na tinapay, pandikoko, ang all-the-time partner sa kape. Kung paborito niyo si Coco, panditanggol, charot. Ito na ang pinakasimpleng paggawa ng pandikoko sa kawali, hindi na kailangan ng oven. Kahit sa kawali lang, masarap at malambot pa rin, walang ipinagkaiba. Kaya tara, umpisahan na natin. At dito, maghanda ng po ng half cup ng warm milk. At lagyan din natin ng 2 tablespoon ng asukal. At 1 half teaspoon ng instant dry yeast. I-mix-mix lang muna natin ito, tsaka natin ito i-rest ng 10 minutes. Itabi lang muna natin ito, at dito sa ating mixing bowl, maglagay lang ng isang itlog, at 2 tablespoon ng margarine. Kung walang margarine, pwede naman po mantika na lang, at half teaspoon ng asin. I-mix-mix lang po natin ito, tsaka natin ihalo ang yeast mixture natin kanina. Pag nahalo na natin lahat, i-mix-mix lang po natin ito. At pwede na natin ilagay ang 2 cups ng all-purpose flour. At lagyan lang natin ang 1 sachet ng powdered milk o 33 grams ng powdered milk. I-mix-mix lang muna natin ito. Pag hindi na kaya ng spatula, masahin na natin. At masahin lang natin itong mabuti ng 5 to 7 minutes. Hanggang sa maging ganito na ang texture ng ating dough. At pwede na po ito. At maglagay lang po tayo ng konting mantika dito sa ating mixing bowl para hindi dumikit at mag-dry ang ating dough. Tapan lang po natin ito ng malinis na tela or plastic at i-rest lang po ng 1 hour. At dito gagawa muna tayo ng palaman. Maglagay lang ng 2 cups ng grated coconut o kinayod na niyog at half cup ng brown sugar. At lagyan din natin ng 50 grams ng butter. Kung walang butter, pwede naman margarine. At optional lang po ang paglagay ng yellow food color. Kung wala po kayo nito, wag na po lagyan. At i-mix-mix lang po natin ito hanggang sa tuluyan ng maluto ang ating palaman. Ayan po, pwede na po ito. Pwede na natin ito hanguin. After 1 hour, nag-double na ang size ng ating dough. I-punch lang natin para matanggal ang mga air bubbles. At pwede na po natin ito i-slice ayon sa gusto nating laki ng ating pandikoko. At na-divide ko lang ito sa 8. Gusto ko kasi ng malaking pandikoko. Para isang pandikoko lang, busog ka na. I-form lang po natin ng pabilog lahat. Ayan po, at nabilog na natin lahat. At ito na po yung palaman na niluto natin kanina. I-flat lang po natin itong ating dough. Madali lang po itong i-flat, malambot kasi ang ating dough. At lagyan lang natin ang palaman. At i-gather lang natin lahat ng edge. Tsaka natin ito i-seal. Ayan, at gawin lang po natin ito sa lahat. Takpan lang po natin ito ng plastic at i-rest lang po natin ito ng 30 minutes. At ayan na po, after 30 minutes, at i-ready na natin ang ating kawali. At mainit na po ang ating kawali. At i-set lang po natin ang stove sa very low heat. Madali lang po ito maluto. 3 to 4 minutes, luto na po ang isang side. Baliktarin lang natin. At ayan na po, luto na. Pwede na po natin ito hanguin. At gawin lang natin ito sa lahat. At ayan na po, meron na tayong masarap na pandikoko sa kawali. Napakadali lang gawin at napakasarap pa. Kaya gawa na rin kayo nitong pandikoko sa kawali. Maraming salamat hanggang sa susunod po.